Alright mga kapatid, mula naman tayo kay John Reps. Oy, medyo may katagalan na rin mula nung huli ako makapag-reaction video kay John Reps, no? Eto mga tol, kung kanina, 'di ba? Kanina binigyan natin ng reaksyon, mga tol, yung pagkihimutok ng China dahil ginagawa daw silang salbahe ng Japan. No, pero ang totoo daw ay pinagtatakpan lang daw ng Japan yung kanilang plano na expand ng military, mga tol. Eto, hindi lang Japan ang nagsasabing masama ang ugali ng China, mga tol. 4 na bansa, kabilang na ang European Union, ang nagsasabing sama ng ugali nitong China dahil sa kanilang ginagawa. Ngayon, kung ikaw ang tatanungin ko, kagandahan ba ng ugali yung ipinapakita ng China sa karagatan? Kagandahan ba ng ugali yung hindi mo pagsunod sa international law at hindi mo pag-comply sa UNCLOS na nagsasabing meron ka lang hangganan, eto lamang ang 200 nautical miles mo. Yung sa ibang bansa, wag mo nang pakialaman yun kasi kanila yun. Diba? Hindi ba kasamaan ng ugali, mga tol, yung aangkinin mo pa yung bagay na hindi naman sa'yo? Lalo na kung teritoryo pinag-uusapan, mga tol. Eto, panoorin natin to, mga kapatid. Mula rito kay John Reps. Bago natin to simulan, huwag mo kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito, trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to, mga tol. 4 na bansa kabilang ang European Union ang nagpahayag ng suporta para sa Pilipinas matapos ang panibagong insidente ng pananalakay ng China sa mga sasakyang pangdagat ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Yan pa lang eh. Kagandahan ba ng ugali, mga tol? Yung iwa-water cannon mo yung isang barko na namimigay lamang ng ayuda o namimigay ng tulong sa mga mamamayan. Diba? Kagandahan ba ng ugali yan? Kung saan tahasan na tinawag ng Amerika ang labag sa batas na pag-uugali ng China. Labag sa batas na pag-uugali. Diba? Okay na yung masama ugali mo eh. Tapos labag pa sa batas, mas grabe yun. Mas grabe yun. At ang planong magpadala ng puwersa sa West Philippine Sea ay bahala na umano si Pangulong Bongbong Marcos na magdesisyon kung magpapadala ito ng mga barkong pangdigma sa West Philippine Sea. Well, nagdesisyon na dyan si PBBM na hindi nga tayo magpapadala ng warship natin sa West Philippine Sea. Pero may posibilidad na magbago pa yan eh. Hindi natin alam, mga tol, sa hinaharap, di ba? Malay mo, makita talaga ni PBBM na parang wala naman nangyayari sa ginagawa nating pag-atras. Wala naman nangyayari sa ginagawa nating pag-stand down. Di ba? Wala naman nangyayari sa ginagawa natin eh. Di ba? Hindi naman nawawala escalation. Totoo pa rin, nagkakaroon ng tension, di ba? Anong ginagawa ng mga warship natin? Kinundinan ni US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson ang labag sa batas na paggamit ng water cannon at mga mapanganib na maniobra ng mga barko ng China na sinasabing ang mga pagkilos na ito ay nakagambala sa mga operasyong maritime ng Pilipinas at naglalagay sa panganib sa mga buhay ng crew. Tama, di ba? Naglalagay sa panganib ng mga buhay ng crew. Bakit? Water cannon lang naman yun eh. Baka sinasabi ng mga pro-China yan ha. Pero mo, mga tol, water cannon kayang payupiin ng bakal. 'Di ba? Yung barko natin, mga tol, yumuyupi yung railings noon. What if kaya kung tao tatamaan noon? 'Di ba? Nasisira yung ating mga navigation equipment, nasisira yung makina ng barko, mga tol. At pag nasira yung makina ng barko, titirik yun sa gitna ng dagat, paano makakabalik yun? 'Di ba? Ito ang ginagawa ng China, mga tol eh. 'Di ba? Wina-water cannon nila. Ang water cannon supposedly, mga tol, ginagamit 'yan para pang rescue. Halimbawa, merong isang barkong nasusunog, 'di ba? So re-responde ka para apulahin mo yung apoy sa pamamagitan ng water cannon na 'yon. 'Yun ang usually ginagamit 'yun. Pero etong China Coast Guard, ginagamit nila yan pantaboy sa ibang mga barko na doon sa teritoryong hindi rin naman kanila, mga tol, di ba? Halimbawa na lang dito sa Scarborough Shoal na inaangkin nila. Kahit na ang sinasabi ng batas, teka, sa Pilipinas yan. Yan ay nakapaloob sa kanilang exclusive economic zone. Di ba? China, napakalayo nyo na.
Nasa almost 600 nautical miles na yan mula sa inyo. Diba? Sobra-sobra na. Ang European Union naman ay naglabas din ng isang pahayag na nagsasabing ito ay nababahala sa mga agresibong aksyon ng China laban sa mga sasakyang pangdagat ng gobyerno ng Pilipinas malapit sa Scarborough Shoal at Sabina Shoal. Sanction nyo na kasi. Puro kayo kondene. Sinabi ng European Union na ang ganitong pag-uugali ay malinaw na sumasalungat sa United Nations Convention on the Law of the Sea at mga internasyonal na regulasyon sa kaligtasan sa dagat. Pero ang sinasabi ng China sa kanilang mga mamamayan, sila daw ay naaayon sa batas. Ewan ko, yung mga mamamayan nila ata walang internet sa bahay at hindi nalalaman kung ano yung nasa batas talaga. Pero mo nagagawa nilang i-brainwash yung mga mamamayan nila. Wala atang mga internet sa bahay yun eh. 'Di ba? Mag-search na lang sila. Ang China ba may karapatan dito sa West Philippine Sea para malaman na ninyo yung totoo. Nagbabala si British Ambassador Laurie Beofils na ang ganitong mga aksyon anya ay nagpapataas ng tensyon at ang panganib ng maling kalkulasyon. Binigyang diin niya na ang pangangailangan para sa pagsunod na internasyonal na batas habang binibigyang diin din niya ang pangunahin ng UNCLOS. Nakiisa din ang embahada ng South Korea sa Maynila sa pagbatikos laban sa China. Nagpahayag ito ng pagkabahala tungkol sa mga kamakailang paghaharas ng China malapit sa Scarborough Shoal at Sabina Shoal. European Union, South Korea. Bilang ang paggamit ng water cannon at ang mapanganib na maniobra ng barko ng China. Binigyang diin ng embahada ng South Korea ang kahalagahan ng pagtaguyod ng kapayapaan, katatagan, kaligtasan at kahusayan na nakabatay sa mga patakaran sa West Philippine Sea. Gayon din ang kalayaan sa paglalayag at overflight alinsunod sa internasyonal na batas kabilang ang UNCLOS. Ang ambassador naman ng Japan sa Pilipinas na si Indo Kasuya ay nagpahayag rin ng pagiging seryosong pagkabahala Yan, eto, nanggigigil ang China ngayon dyan sa Japan. tungkol sa mga mapanganib na aksyon ng China Coast Guard laban sa mga barko ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Binigyang diin ng ambassador ng Japan kung paano ang paggamit ng water cannon at mga obstructive na maniobra na nagsasapanganib sa kaligtasan ng mga barko at crew. Ramdam ng Japan yan mga tol kasi maging sila eh. Maging sila mga tol, inaagawan din sila ng teritoryo. At ito pa masama doon mga kapatid, binabaliktad din sila. Binabaliktad din sila mga tol ng China katulad ng ginagawa ng China sa Pilipinas, di ba? China ang paulit-ulit na nagsasabi na mas matinding countermeasures pa daw ang gagawin nila laban sa agresyon ng Pilipinas, laban sa provokasyon daw ng Pilipinas. Pero mo kabaliktaran no? At yung ginagawa daw ng Pilipinas mga kapatid ay ipinapakita daw natin sa international community, 'di ba? Kung sino ang nagpa-fabricate at nagpapakalat ng mga kasinungalingan, 'di ba? Tayo minamasama mga kapatid. Ganun din ang ginagawa nila sa Japan. Kahit na inaagawan nila yung Japan, yung Senkaku Island at saka patuloy silang pumapasok sa airspace ng Japan, bigla-bigla silang dadaan ng walang paalam, walang permiso. Pero ang sinasabi nila, lagi daw silang nakikipag-ugnayan sa Japan. Grabe no? Kaya nga iniisip ko, wala bang mga internet yung mga mamamayan nila doon at para magpapapaniwala sila doon sa sinasabi ng mga nila doon, ng gobyerno nila? Idinagdag niya na ang Japan ay tinataguyod ang panuntunan ng batas at tinututulan ang anumang aksyon na nagpapataas ng tensyon. Ang mga pahayag ng pag-aalala na yan mga kabayan mula sa mga kaalyadong bansa ng Pilipinas ay nangyari matapos sa mga panghaharas ng China Coast Guard. Ayon naman sa tagapagsalita ng National Task Force for the West Philippine Sea na si Jonathan Malaya, ang insidente ay isa umanong step escalation mula sa China at bilang tugon niya ng deployment ng mga barkong pangdigma ng China, sinabi ni Malaya na ang Pilipinas ngayon ay naghahanda na upang magpadala ng mga barkong pangdigma sa pinagtatalunang karagatan. Sad to say nga mga kapatid kasi ayaw ni President Marcos dahil magpapataas pa daw lalo ng tensyon at baka makapag-escalate pa ng tensyon mga tol. At alam mo yun, iwan na lang natin sa kanila yan. Nasa sa kanilang pagpapasya naman yan mga tol eh. Diba? Pero kung ang masusunod, diba? Ito si Jonathan Malaya o kaya si
Secretary Gibo Chodoro. Pero siguro kung sila masusunod na magpapadala sila talaga ng warship dyan eh. Kasi nakikita lang natin yung mga warship natin pag may mga maritime joint patrol eh. Hanggang doon lang yun eh. Pero yung mga ganito sasama yung warship sa mga resupply mission para magbantay mga tol. Di natin magawa kasi takot na takot tayong baka magdulot yan ng gera. Ngunit ayon naman kay Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea, na ang desisyon na gumawa ng rekomendasyon sa patakaran ay na kay Pangulong Bongbong Marcos umano, Yeah. at siya lang umano ang may kapangyarihan na magpasya tungkol sa deployment ng mga Philippine warships sa West Philippine Sea. At bahala na anya si Pangulong Marcos na magdesisyon tungkol dyan. Handaan niyang tumulong ang Philippine Coast Guard, pero hindi anya pwedeng pangunahan ng Philippine Coast Guard ang Philippine Navy sa mga plano at mga aktibidad sa West Philippine Sea. Kaya nga sabi ni Secretary Gibo Chodoro, at the end of the day hindi naman to military strategy o AFP strategy ng AFP. Ito ay political decision daw mga tol, which is kailangan talaga nilang sumunod sa ayaw at sa gusto nila kasi yun ang sinumpaan nilang tungkulin eh. 'Di ba? Pero lagi kong ang tinatanong sa inyo, kung kayo ang tatanungin, 'di ba? Kayo pabor ba kayo na magpadala ng warship dito sa West Philippine Sea para maipakita natin na talagang seryoso ang Pilipinas na pinaninindigan nating atin ang West Philippine Sea? 'Di ba? Katulad ng ginagawa ng China, naninindigan silang kanila ang kabuuan ng South China Sea. Kaya andyan dyan lahat ng barko nila. Andiyan dyan ang Coast Guard, mga militia vessels, andiyan dyan yung warship nila. Kompleto, nandiyan dyan lahat mga tol, dinedeploy nila sa kabuuan ng South China Sea. Kasi nga, pinaninindigan nilang kanila yan. Kahit na tutol sa kanila ang international law, tutol sa kanila ang 2016 arbitral ruling, tutol sa kanila ang UNCLOS, pero matitigas pa rin sila at pinapadala pa rin nila lahat ng mga barko nila mga tol. Tayo, West Philippine Sea, sinasabi nating atin, pero ayaw natin magpadala ng warship para magbantay dyan kasi natatakot tayong baka pagsimulan ng gera. Well, iwan ko na lamang sa inyo yan. Pwede kayo magbigay ng komento sa ibaba. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.